What is up guys, Hate here. Bali ngayon meron tayong medyo mahabang bakasyon dito sa Pilipinas. Almost 4 days at 3 yung site na pupuntahan natin. Ngayon nandito tayo sa Infanta. Tapos pupunta tayo ng Borawan bukas. Tapos yung susunod na araw babalik ulit tayo dito ulit sa Infanta. Puro camping adventure or motor camping adventure yung gagawin natin. Camping adventure trip ang isa sa mga magandang isama sa photography kasi bukod sa pag-e-enjoy mo ng nature at ng magagandang tanawin, na ilalagay mo din siya sa isang litrato na pwede mong balik-balikan at i-share din sa iba kasama ng mga kwento ng experience mo sa pagka-camp nyo sa magandang lugar. Dumating kami dito sa una naming campsite dito sa The Nine Pines. At isa to sa mga campsite na malapit talaga sa kalikasan kasi yung setup ng mga tents nila ay nasa gilid lang ng bundok. Dahil nga nagka-camping tayo, ngayon padilim na. It's 5:12, so magandang magluto ng medyo may ilaw pa or liwanag pa. So lulutuin ko na yung dinner namin. So pabebe lang tayo, may dala lang tayong delata. Kasi nga ang focus naman talaga natin is camping photography. Yung ganda ng mga picture na makukuha natin dito sa lugar. Kaya ayun, napaka-basic na century tuna with egg yung lulutuin natin. Yung kanin nga natin, binili lang natin to sa kinainan natin kanina ng lunch. So ganito lang, mag-survive na kami dito sa wild kapag ginawa natin yung mga photo shoot sa mga mas liblib pa na lugar dito sa Pilipinas. Survive na kami sa rice at saka sa delata. Maaga kaming kumain ng dinner para makapagpahinga na din kami agad. Para hindi rin kami mahirapang gumising ng maaga bukas para naman sa sunrise shoot namin. Hindi madali ang pag-aabang ng sunrise kasi hindi naman madali ang paggising ng maagang maaga. Challenge pa yung pagpunta doon sa lugar lalo na kung sa bundok. Isa sa mga advantage ng pagka-camping ay yung paggising mo ay nandun ka na agad sa spot kung saan yung sunrise. Isang waking distance lang yung magandang sunrise. Yun ang expectation namin. Pero dahil sa malamig na klima dito sa bundok, makapal din yung fog at ulap. Hindi natin makikita yung magandang pagsikat ng araw. Pero ayos pa din naman kahit ganon kasi masarap pa din sa pakiramdam yung ganitong experience, yung ganitong malamig na experience sa bundok. What is up guys? Good morning. Nandito tayo ngayon at nakasetup na dito sa isang viewing deck dito sa Nine Pines. So ayan, maaga tayo gumising para abangan yung sunrise. Ito yung first day natin netong 3-day adventure trip natin, motor camping trip ngayong Holy Week. Hindi ganun kadaling makuha yung epic na sunrise dito sa lugar na to kasi laging may fog at malamig. Ayan, laging makapal yung ulap. Pero ganun pa man, aabangan pa rin natin siya. Nakasetup na yung camera natin na kumukuha ng time-lapse. Yan yung Insta360 ONE RS. Tapos ito naman yung nagre-record ng video. Ito yung Fujifilm X-H1. Ang gamit nating lens for this shoot is the 8 to 16mm Fujinon lens. Ito yung widest lens ni Fuji. So babalik na ako ulit dun sa photo shoot. Kakat ko na tong video muna. Nandito na tayo literally sa gitna ng mga ulap. Parang umaambon-ambon na nga rin. Ayan, mukhang wala tayong makukuhang epic na sunrise ngayon kasi sobrang kapal na ng fog. Anong amoy ng ulap? Wala siyang amoy. Ito yung setup natin na kanina pa yan nandyan. Ito yung kumukuha ng photo. Ito yung kumukuha ng time-lapse. At
maririnig nyo yung background music natin, yung background ng kabundukan ng Infanta. Ang daming ibon, kuliglig, manok, at saka pangilang-ilan na dumadaan na sasakyan sa highway. Oh yeah. So ito na yung first day natin ng 3 araw na adventure natin na sunod-sunod dito sa Infanta, Quezon. Pagkatapos namin sa The Nine Pines, nagbiyahe naman kami papunta sa Pagbilao, Quezon. At beach camping naman yung pupuntahan natin. What is up guys, Hate here and welcome to another video. Nandito na tayo at nakarating sa Isla Chica dito sa isla ng Borawan. Hindi ito yung ina-expect natin na Borawan kasi yung ina-expect natin na Borawan at its peak, yung talagang magandang Borawan na white sand na pino, tapos mayroong mga rock formation kagaya sa Palawan, ay nandoon sa part na yon. Dito medyo mabato siya and ayan, kung nakikita nyo. Pero dito na tayo magsiset-up. Lumayo tayo doon sa parang public beach na nandun sa kabilang side, na fully crowded. Fully na crowded pa. Crowded masyado siya ng maraming mga campers doon sa part na yon. Kaya dito tayo nagsettle sa medyo malayo-layong part. Dito na tayo magsiset-up ng tent and dumating tayo dito ng mga around 3:17 na kasi inayos pa natin yung parking, yung mga gamit sa motor, tapos yung mga gamit natin nilagay muna natin siya dito. Medyo malayo-layong lakad din and mabigat yung mga gamit kasi namin. Ang dami namin bag. Ito lang, itong isang bag lang na to, nasa 25 kilos na siya. Tapos meron pa kaming tubig and all, and yun. Maganda naman, payapa yung dagat, kaya ayos lang, and mukhang hindi naman uulan. Ngayon, tapos na natin yung tent natin. Ayan na siya. Nasa loob na rin yung mga gamit. Susubukan natin mamaya mag-bonfire dito kung pwede. Kung walang sisita sa atin. Ang daming mga kahoy-kahoy, oh. Bago yung tent na ginagamit natin ngayon, ayaw na natin ng Decathlon na mainit. Meron tayo ditong nature hike na P-series. Ito yung pole from nature hike din. Para yan dapat sa tarp o yung sa awning, whatever. Pero hindi naman na natin kailangan kasi mukhang hindi naman uulan, tsaka hindi na mainit nung dumating tayo. So ito yung tent natin. Okay. Ayan, sobrang spacious niya. Hindi naman sobrang spacious, sakto lang kasi marami tayong mga gamit. So ayan na yung bag, mga bags natin from Motocentric. Ito yung from Moto Wolf. Tapos ayan. Oo ha? Oo ha? Sarado na natin. Here. Ayun, mabilis lang siya na i-set up. Siguro mga 10-15 minutes kaya siyang i-set up. Ngayon ay alas 4 na. Hintayin na lang natin yung paglubog ng araw. Pero wala namang sunset dito kasi ang sunset nandun sa kabila. Sunrise lang to. Yung part na yon, yung batong yon na nandoon, yun na yung dulo nitong Isla Chica. Doon sa kabila, ibang beach naman na yun, ibang resort na. Tsaka yung doon sa tawid sa dagat na talaga. Yun yung magandang part ng Borawan, yung talagang mukha siyang Boracay at Palawan. Dito, medyo lang, sakto lang, nature, para siyang unexplored beach or hindi pa siya talaga fully renovated or naaayos nila kasi medyo madami pa yung mga kalat and mabato pa siya talaga. Pero pag tinanggal naman to or may isipan nila na linisan talaga yung beach, tanggalin yung mga bato, tanggalin yung mga kalat, maganda naman siya, pino naman.
Wala lang dito sa part natin yung parang rock formation na parang sa Palawan kasi nandoon yun or doon. Siguro next time pupuntahan natin siya. Ngayon kasi sobrang limited lang yung time natin and nagpa-practice lang tayo for our future mga adventure na mas matindi or mas malupit. Ngayon kasi medyo may CR pa rin tayo doon na pwede natin ma-access, paliguan. Pero kahit papaano, okay na rin to. Medyo malayo na tayo doon sa mga tao na nandoon. Sa majority ng mga tao nandoon sila kasi ayaw nila lumayo dito or pumunta dito sa part na to. Alright guys, nandito tayo at naghahanap tayo ng mga panggatong. Ayan, hanap tayo mga kahoy na pwede natin gamitin as panggatong mamaya. Maliliit lang na sanga, yung sakto lang, okay na to para sa bonfire natin mamaya. Tatanggalin ko yung ilaw yan, di ba? Darkness, haha. So dahil nga parang deserted island to, nagbo-bonfire tayo. Ayan, tingnan nyo, wala na mga campers dito sa spot na to, tayo lang. Ayan yung tent natin, hindi ko makita, diba? Kasi nga madilim. Pero ayan, bonfire. Buti na lang nakakuha tayo ng mga kahoy natin. So chill lang, maliit na apoy lang dapat. Good morning guys. On fire at the beach. Hindi pala ako masyadong nakapag-video dito sa Borawan. Masyado akong na-relax at nakalimutan ko mag-take ng mga clips. Dahil sunrise yung beach dito sa Borawan, mabilis uminit dito sa lugar na pinagtayuan natin ng tent. Kaya nag-impake na kami agad bago pa tuluyang uminit ng sobra dito sa pwesto namin. Diretso na tayo doon sa pangatlong campsite natin, sa Infanta, Quezon ulit. Hi guys, good morning. Totally wala tayong photo shoot ng sunrise ngayon kasi umuulan. Ngayon ampun na lang, pero kanina alas 4 hanggang ngayon lang malakas yung ulan. Ito yung tent namin. Tapos ayan, may mga campsite din dun sa taas. Yun lang, wala tayong makukuha na magandang photo kasi ganyan ba. Tapos yung pinagmamalaki nila ditong falls, nandito yun. Mukhang malinaw naman yung tubig yan, dark lang kasi dark yung ilalim. Tapos ayan yung falls, mini falls or sapa. Yung tubig nanggagalingan doon sa bundok sa taas, kaya malinis yan. Ganda dito kung hindi siguro umuulan. Maganda rin yung sunrise. Meron pa pala dito. Ngayon lang tumigil or huminto talaga totally yung ulan tsaka yung ambon, kaya nagtitake na lang tayo ng mga photos na makukuhaan natin na somehow okay. Photos netong mismong lugar, netong Camp Lema. Ayun.
Ang gamit nga pala natin camera ngayon is yung Fujifilm X-H1 na merong 8-16mm na Fujinon lens. Pinili ko yung wide lens para dito sa shoot natin para maipakita talaga itong kagubatan dito sa Camp Lema. Ito yung mga benefits ng motorcycle camping plus photography, di ba? Konting lakad mo lang from parking area, meron ng tent na nakasetup sa'yo, tapos meron ng nature agad. Nasa kabundukan ka na kagad at nasa kagubatan ka na agad. O di ba? At ito pa, hindi lang ito yung campsite na meron dito sa Quezon na somehow easy travel lang siya from Manila. Napakarami pang mga campsite na nag-o-offer ng somehow parang ganitong experience din. Yung malapit yung parking, may CR, tapos may tent na agad. Tapos malapit ka na agad sa nature. Simula Antipolo, Tanay, Real. Hindi ko kabisado yung mga bayan-bayan dito. Pero tuntunin nyo lang yung Marilake from Maps or Google Maps. Tapos makikita nyo na yung iba't ibang mga campsite. Ang goal natin talaga is mapuntahan somehow lahat ng campsite na nandito na nakapaligid para makita natin yung iba't ibang mga views. Iba-iba kasi ang mga view sa bawat vantage point or bawat campsite. And ang goal natin is makuhaan siya dun sa pinakamagandang condition ng sky. Though imposibleng ma-achieve yung the best possible photo ng isang punta lang, kung sakali man ma-achieve mo yon ng isang punta lang, tsamba lang yon kasi unpredictable ang nature unless makikisama siya sa'yo talaga sa lahat ng punta mo. Kaya babalik-balikan pa rin natin yung mga campsite na mga napuntahan na natin. Hindi man tayo nakakuha ng sobrang epic na picture dito sa adventure trip natin ngayon, ayos lang. Kasi we still gain experience dito sa mga pinaggagawa natin. Experience na magagamit natin sa susunod na adventure pa. Yung pagpunta pa lang sa isang lugar at paghahanap ng best possible vantage point to take the best epic photo ay isa lang talaga sa mga dapat gawin. Swerte na lang talaga kung pagpunta mo dun sa lugar na yon ay makukuha mo na agad yung epic na picture na iniisip mo. Laging kailangang makisama sa ating mga landscape photographers yung kalikasan, yung langit at yung surroundings natin. Mukha lang madali ang landscape photography, pero ang totoo niyan ay sobrang dami mo talagang dapat i-consider para lang sa isang picture. Buti na lang ang ganda ng Pilipinas na kahit na hindi natin nakuha yung picture na gusto nating ma-achieve, at least nag-enjoy pa rin naman kami sa mga experience na nakuha namin dito. Dito na natin tatapusin tong content na to. Thank you guys for watching. Don't forget to like and subscribe for more videos about photography. Once again, my name is Hate. See you in the next video. Mabuhay!